ang inirereklamo. Nelia Casalio, 40 taong gulang mula sa Pasig City. Maaari bang sagutin mo ang lahat ng kanyang paratang laban sa'yo? Opo. Ate Ides? Ate Ides? Oo, alam mo, wala ka mag-aanak sa'yo. Ate Ides? Wala. Tao, ba? Bisita? Hindi, hindi ko galing. Ate Ides? Bisita yan. Ate Ides? Ate Ides? Uy! Ay, tita. Nako! Magandang umaga po. Uy! Teka, sandali, ha? Bisita lang po sana kami. Nako! Mabuti na lang napadaan kayo. Halika, pasok! Pasok! Oo, pasok! Ate Ides, sino mga bisita nyo? Mga pamangking ko. Mga bisita ko. Sige, ha? Paano mo nalaman yan? Ay, nandun nga po kami, tambayan po kasi namin. Natatanaw nyo? Opo, Sa labas? opo, Sa kalsada? Kasi po, bali, ano lang po yung, ali po ba, ali? Yung Ali, oh, eskinita. daanang malit, parang barangay road. Opo, Oh. tapos yung tapat ng bintana. Tapos, ayun na nga po yung ano nila, kwarto na ano. Tapos di ba kasi yung ano. doon Parang po talaga. natanaw mo na yung dalawa, isang babae, isang lalaki ba Oo, yun? may anak po na ano. Pumasok. Oo, Sino ba yung pagbalik dalawang ko- yun? Kilala mo ba? Nakilala? Hindi, wala akong nakakilala dun sa amin. Bagong salta yun. Opo, bagong salta. Hindi mo nakita sa loob ng 2 taong Wala panunula mo po, doon. hindi ko po nakita talaga yun. Kasi may... Sabi niya 2 taong ka nang nangungupahan sa kanya. Opo, pero wala po ko nakitang ganung mukha. Bukod ba doon sa 2 yon na may kasamang bata, ay may iba pang pumasok sa bahay ni Aling Muraida? Wala na po, wala. Kasi nga po hindi ka naman po bakit papasok ikaw- doon dahil may bisita eh. Napakaliit po ng space Teka. Bakit ikaw ang pinagbibintangan Ayun niya? nga po ang hindi ko alam eh. Nalaman ko po sa mga paparazzi. Anong paparazzi? Paparazzi smusa po. Mga chismosa doon sa inyo. Ikaw chismosa ka rin. Hindi alam po, medyo po. Kaya lang siyempre po, curious po tayo sa ano. May cellphone po kami lahat, hindi ko po Sa kailangan. loob ng 2 taon, wala ka bang kinuha na kahit anong... Wala ho. Wala. Loyal ka po. sa kanya. Po? Loyal ka sa kanya. Oo, loyal po ako sa kanya. Ginagalang ko po siya. Siyempre, concerned Ay, po bakit ako naman eh. kasi inudgod mo sa putikan? Eh, hindi po kasi, ayoko po nang ginaganon din ako eh. Nagwawalis siya eh, bakit pati ako iwawalisin niya? Anong nauna? Yung winawalis ka niya na may talsik na putik o Oo. yung paggudgod mo sa kanya? Yung pong winawalis niya ako. Eh, di ba kinumpronta ka niya? Hindi ako nga Tungkol po. sa cellphone? Opo, kinumplanta niya ako pero hindi niya ako tinitigilan eh. Eh, Huli yun, na yung tapos- paggudgod mo sa kanya. Hindi ka na nakatiis. Oo, Hindi ka na nakapagtimpi. oo. Eh, ganun na lang siya lagi. Bakit? Anong sinabi niya nung bago mo siya ingudgod sa putikan? Eh, pinagmumura niya po ako eh. Ano Ayoko sinabi? po sa Gayahin mo laging nga. minumura ko Sige eh. nga, gayahin mo yung sabi niya. Sabi niya po, magnanakaw ka, magnanakaw ka. Sabi po sa akin eh, siyempre Kaya po eh. ingudgod mo. Opo, yung ego ko po eh, siyempre kahit sino naman po eh. Ano naramdaman mo nun? Masakit po talaga Nagdilim yun. ba paningin mo nun? Hindi naman po, pero nung ano na, nung ginanya niya na ako ng walis, nung po nagdilim ang paningin ko. Tapos, anong ginawa mo sa kanya? Eh, kinata ko po siya, inano ko siya doon sa may ano po, kangkungan. Aling Muraida, gaano katagal mong kilala yung 2 magkasama na yon na may 2 bata? Gaano katagal na? Yung dalaga lang, matagal ko na po kilala kasi minsan Anong doon pangalan nun? natutulog, Mian. May ano? Kalimutan ko apelido. Ay, kung matagal, teka nga, kung matagal mong kakilala yon, dapat alam Kasi mong una apelido. po kasi ma'am nag-upa sa akin, Oh. kilala po nila yun. Oh. Una-una. Saan mo nakakilala yung Mayan na yan? Sumama doon sa nag-upa sa akin unang-una yung wala pa sila po. Nangupahan na. Oo, nagpupunta po doon. O, Hanggang kasama sa- na rin yung lalaki na yun noon. Hindi pa, kasi bago Ay, yung mag-asawa lalaki, kailan mo lang nakita? Ayun lang po. ba't- Bago lang sila mag-asawa. Itong Mayan na to, ilang taon tumira sa'yo? 4 araw lang po. 4 na araw. Pero lagi po siya nagpupunta. Pinagpalit mo si Mayan sa 2 taong kasama mo? 2 taon mo na siyang kasama, Siguro di ba? po dahil sa sama loob ko po na pagbintangan ko po talaga siya. Napagbintangan kasi siya mo? lang po kasi nakita. Sino ba talaga ang kumuha ng cellphone Hindi mo? ko po naaktuhan. Eh nga po, hindi naaktuhan, bakit ako Ang kinasama lang niya? po ng loob ko sa kanya, nilubog na ako eh. Sa putik. Kalulo na ako na maraming putik eh. Yun ang kinasama loob ko sa kanya. Hindi naman ako masama eh. Katagal ko na yun, 14 years, wala akong naging kaaway. Aling Muraida, ba't po kayo umiiyak? Yun ang masakit po yun sa akin eh. Alin? Nilubog niya ako. Ilang di Ginawa mamatay? niya ako kalabaw, ma'am. Ginawa ka kalabaw? Bakit kalabaw? Eh, tao ka! Putik ang paglabas ko, puro putik. Puro putik.
Mabaho po ba yung ano? Mabaho po ba yung Hindi naman kangkungan? po kaya kangkungan po yun. Mabuti nga sa'yo, hindi mabaho inanuhan ko sa'yo eh. Sa akin, pinag-aanoan pa ng aso. Kunting karsis lang yung sa'yo. Eh bakit kasi winawalis mo siya? Hindi po. Nawalis ako niya. Doon dumaan po siya, nagwawalis ako, natalsikan po siya. Ah, di Po sinasadya. yun, hindi lang naman po tansik yung yun. Sadya sinasadya yun eh. ko eh. 3 beses, Hindi kaya- tansik Kaya yun. lang po, lagi na naginagawa, pag nagwalis ka, dumadaan nga po siya. Parang sinasadya po Hindi niya. kaya napahiya po si Nelia nung sabihin nyo at pagbintangan nyo na kinuha niya yung Talaga cellphone pong niyo? nakakahiya yun. Bintangera naman pala si Lola Moraida. Paano raw nanakawan ni Nelia ng cellphone itong si Lola Moraida kung 3 ang pag-aari niyang mga mobile phone? Ikaw kuya, kung na-insulto ka na ni Lola, anong gagawin mo? Baka mabugbog ka pa siya, ma'am. Bubugbugin mo rin si Lola? Grabe ka naman! Papatawag ko na lang po sa barangay mo para maayos. Oh, grabe nung una. Nakakatakot. Ikaw ate, mananampal ka rin ba? Mumudbudin mo rin ba sa putikan? Actually po, hindi po siya yung bumulot po sa may butikan. Kakausapin ko na lang po siya kung ano po yung dapat namin pag-usapan para maayos po yun. Kunwari ako si Lola Moraida. Oh, magnanakaw ka! Diba? Magbayad ka. So ano nga anin mo? Kamambintang kasi wala ka namang ebidensya. Mga kapatid, madadaan nga ba sa usapan etong sigalot sa pagitan ni Lola Moraida at ni Nelia? Hindi porke Kasi mabait siya, maraming hindi beses gagawa na yan. nagpunta yun sa amin. Paano naging, Doon pa paano yung mo nakilala natutulog. mabait yun? Ilang araw lang kayo. Nung araw lang na yun, pinainom ka, mabait na. Pareho kayong pwedeng maparusahan ng batas. Kaya tatanungin ko na kayo nang matapos na ang issue na to. Asunto o ano? Dahil sa paggudgod ni Nelia Casalos na nagreklamong si Moraida Tuboro sa putik, maaari siya ireklamo ng huli ng slight physical injuries and maltreatment. Sa ilalim ng Article 266, ang kasong slight physical injuries and maltreatment ay may parusang pagkakakulong ng 1 araw hanggang 30 araw o multa na nagkakahalaga ng 20 piso kung ang mga sugat na natamo ay hindi makakaantala sa trabaho ng isang tao o hindi na kailangan ng atensyong medikal. Multa na hindi higit sa 50 piso, parusa sa nagkasala kung wala naman ay dulot na pagkasugat sa biktima. Kung mapatunayang mali ang paratang ni Aling Moraida kay Nelia, maaari na masampahan siya ng kasong incriminatory machinations. Sa ilalim ng Article 363, ang sinumang tao na base sa kanyang maling akala ay magbintang sa kapwa ay maaari mapatawan ng aresto menor o pagkakakulong na 1 araw hanggang 30 araw. Ano ba naunawa na sa ating konstitusyon, sa 1987 Constitution, nasusulat na every person is presumed innocent until the contrary is proved otherwise. Sa Tagalog, Sabagay ang po. lahat ng tao ay inosente hanggang mapatunayan na hindi pala siya inosente. Sabihin, kailangan may ebidensya muna bago mo sabihin na siya ay guilty. Ang nangyari po kasi dito, sabihin nyo kung mali po ako nawala ang cellphone nyo sa panahon na may bisita kayo. 2. Yung isa kilala nyo lang, 4 na araw lang nyo nakilala yun. Isa hindi nyo kilala. May dalang bata, tapos pinainom pa kayo, nilasing kayo. O pagkaranon, Isa lang po yun. sige, hindi kayo nalasing, tanggapin na natin. Pagkaraang mawala, sa kanya nyo binintang. Sinabi nyo, magnanakaw ka. Nasaktan Hindi siya. po sa sinabihan magnanakaw. Sinabihan Sabi mo. ko, baka ikaw yung kumuha yun, ha? Hindi, Sabi sinabihan ko. mo. Teka, bakit po malakas ang loob nyo na sabihin siya ang nagnakaw? Kasi siya nga po, kasi nakita ko po galing sa loob. Labas-pasok po. Nakita nyo. Hindi man- Totoo po ba dati, pinapahawak nyo na yung cellphone na yun sa kanya? Oo. Hindi naman niya ninanakaw. Hindi naman po. Doon lang po nagkataon na may bisita ko. Kaya nga. Doon po nawala. Kaagad po nagkonklusyon kayo Wala naman po kayo ebidensya Kasi umalis na po yung bisita ko, nandoon pa po yung cellphone na yun. nandun pa. Yung pala naman nandun pa yung bisita. Ay, hindi Wala ko na alam yung yun. bisita nawala yung Ang katwiran niya cellphone. nga po lagi. Mabait yun, hindi magagawa yun, mabait Hindi yun. mabait yun, kilala ko na Hindi kasi. lang. Hindi mo nga gano'ng kilala. Di ba sinasabihan ka namin, kahit hindi ako, kahit yung kapitbahay natin, hindi porke Kasi mabait yan, maraming hindi beses gagawa na yan. nagpunta yun sa amin. Paano naging, Doon pa paano yung mo nakilala natutulog. mabait yun? Ilang araw lang kayo. Nung araw lang na yun, pinainom ka, mabait na? Hindi, yung dalaga pa yung Ang dati basket nga talaga, doon ganyan, eh. no? Ikaw ba, hindi mo sa pinapainom?
Pinapainom po, pero hindi naman po yung ganun ako Ay, na... ba't niya sinasabi mabait ka? Ganyan po siya eh. Hindi naman po ako maghihimutok ng ganito eh. Pero Hindi alam ako nyo, pinpoint eh. kung pinagbintangan ka niya, dapat tiniis mo na yun kasi hindi mo dapat ginudgod kasi baka mamatay siya doon. Hindi po ma'am, hindi po malalim yun. Mamalaling, dinaganan mo Ay, ako. kahit Di na ako hindi malalim makahihilo. kay mababaw, wala kang rason na igudgod siya. Hindi po ma'am, kasi nag-iinit na rin po Sana ako eh. ireklamo mo na lang sa barangay at kinasuhan mo. Hindi nga po, Ng nag-iinit na po ako. incriminatory Nagdilim na po siguro machinations. yung paningin ko eh. Oh, Nanggigigil na po kasi ako eh. ilagay mo yung bata sa kamay mo eh. Magkano yung cellphone mong yun na nawala? Hindi ko man po alamin kung magkano bili yun. Basta sinabigay lang po yung sa Anong akin. model uli? J3. C3. O, C3 sinasabi niya eh. Eh hindi naman po niya alam yung unit na May yun. model na malay ko C3. ba? Oh, magkano Sabihin yun? ba, kinuha Sinong ko. bumili? Pamangkin ko po. Hindi sinabi sa'yo kung Regalo magkano. lang po. Di naman. Teka, kung totoong ninakaw ang cellphone, sang-ayon sa Article 308 hanggang 309 ng Revised Penal Code, ang taong kumukuha ng bagay na pag-aari ng iba nang walang pananakot, nang walang puwersa, walang pagsira sa mga pintuan o bintana, yan ay theft o pangungumit. At kung ang presyo niyan ay umaabot ng magkano? Magkano kamong alam mo? Eh, Ulitin sabi natin. lang niya, sabi man na niya sa akin, ako naman sumunod ako, di naman ako... Magkano daw? sa cellphone. 3,000? Sabi nila, kaya di naman po ako nagtatanong, kaya malay ko ba naman, di man ako mahilig sa cellphone. Oh, kung 3,000 Regalo lang yan, yun sa akin, kaya ang tinanggap penalty ko. dyan ay ang maximum ay 4 years and 2 months. O, nasa range ng presyon correctional minimum and medium. So kung magsasakdal ka laban sa kanya, yon ang nakaambang parusa ng hukuman sa kanya. Sa kaso mo naman na panlulublob sa kanya, may kaso yun, wala. Parang physical injury, ganun po. Alam mo pala eh. Pinipilit mong inosente ka, Nelia. Pero sa paggungudgod mo sa kanya, nakagawa ka ng bagong krimen. Slight physical injuries. Eh parang depensa ko na rin po sa sarili ko yun eh. Oh, bakit? Sasaksakin ka ba niya? Hindi po. Eh kasi Papatayin nga ka po, ba bukod niya? sa pagbibintang, eh yung ginagawa niya po sa akin, pambabalasuba sa pagwawalis. Eh, Eh tiisin mo na nagkataon yun. lang po na wala rin sa help, wala rin Tiisin mo na video. yun. Para lang siyang batingaw na umaalingaw-ngaw. Ayun nga po, sobrang pagtitiis ko na ho eh. Walang kabuluhan yon. Ang importante, hindi ka nakagawa ng labag sa batas. Bakit natin ilalagay ang batas sa ating kamay? Eh darating ang panahon tayo ang mapaparusahan. At lagi mong tandaan, Aling Muraida, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa ng walang basihan. Hindi mo naman nakita. Circumstansya lang yun eh. Sabi mo eh. Sabi mo siya lang ang Hindi ko pumasok talaga lumabas nakita. doon. Ano lang talaga. Nakaligtaan mo na may bisita kang 2 tao na hindi mo lubos na kilala. Baka 1, 2, 3 yun. Style yung paiinumin ka, yung pala lalasingin ka para mapagnakawang ka. Oh. Ang pagbibintang, meron din kasalanan yan. Incriminatory machination. Nasusulat sa Kodigo Penal at pwede kang maparusahan din ng pagkakulong ng 1 buwan. Nawalan ka nga, bintang ka ng bintang, nawalang basihan. Pareho lang kayong guilty sa kasong to. Alam niyo ba yon? Pareho kayong pwedeng maparusahan ng batas. Kaya tatanungin ko na kayo nang matapos na ang issue na to. Asunto o areglo? Areglo na lang po, ma'am. Bakit areglo pinili? Para po matapos na po. Gusto ko matapos ng galing po sa inyo na sana naman po. Wag na niya ulitin po yung ginawa niya sa akin. Patawarin ko po siya, ma'am. Papatawarin mo siya. Eh ikaw, dapat din niyang patawarin. Kasi pinagbintangan mo. Paanong areglo ang gusto natin dito? Yung sa kanya po. Ang sa akin lang po, sana po, pag iinom siya, ilagay niya po sa tiyan, huwag pong ano. Tagal Isipin na. niya po Bakit muna po yung kayo, sasabihin sandali, niya bakit para po hindi kayo siya umiiyak? nakakasakit. Nasasaktan kayo na wala ang cellphone? Ginawa po kayong kalabaw. Kala ko baboy. Kasi yung baboy po nasa putikan. Sandali, Nelia. Ikaw, hindi pa kita natatanong, asunto o areglo? Nareglo po. Areglo. Anong areglo sa'yo? Eh,
Yun nga po, kung nagkamali man ako sa pagngudngud sa kanya, yun po, patawarin niya ako. Yun nga lang po, ang gusto ko lang ho, pagka iinom siya, bago siya magsalita, isipin niya muna kung tama yung sasabihin niya. Huwag mabintang. Oho, ganun. Aling Muraida, nasusulat din, huwag kang humatol upang huwag kang hatulan. Sa puntong ito, tawagin na natin si Atty. Nazario Bangcoro Jr. para sa inyong kasunduan. Muraida Tuboro, nagrereklamo, versus Nelia Casalio, nirereklamo. Kasunduan. Kami na nakalagda sa kasunduang ito'y napag-usapat na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una, na si Nelia ay hindi na muling sasaktan si Aling Muraida at kung hindi tutupad sa pangako, ay maaari makasuhan ng paglabag sa Artikulo 266 ng Revised Penal Code o Slight Physical Injuries. Ikalawa, na si Muraida o Aling Muraida ay hindi na muling magbibintang sa kanyang kapwa at kung hindi tutupad ay maaaring makasuhan ang paglabag sa Article 363 ng Revised Penal Code. Hindi na magbibintang ng walang basihan si Aling Muraida mula ngayon. Kaapat, nangangako ang bawat panig na tutupad sa nakasaad sa kasunduang ito ng mga ibayong pag-iingat at mabuting kalooban. At dahil happy ending ang nangyari kay Nelia at Lola Muraida, happy ending rin ba yun para sa'yo, ate? Hindi para sa akin. Ito si Nanay Muraida, bintang ng bintang siya na hindi naman niya siguradong si Nelia talagang kumuha ng ng cellphone. Tingin mo sino? Eh wala nga siyang ebidensya, baka yung yung bagong bisita niya ang kumuha. Ikaw naman, Lola. Lola to Lola, anong tingin mo nangyari? Matatanggap mo ba kung ikaw, syempre, nakakain ng putik? Para sa akin naman, parehas silang may diferensya sa katuwiran. Mapagbintang yung isa tapos yung isa nanakit. Kaya dapat lang magkasundo na sila. Nako ate, parang kumukunot yung noo mo ah. Anong mensahe mo sa kanilang dalawa? Bigay mo na, now na! Naku, Nanay Muraida, aral mo na yan sa'yo. Sa susunod pag nagkaroon ka ng cellphone, huwag mo basta-basta ilapag. Isang aral mo pa, huwag ka basta-bastang magbintang ng kapwa mo na wala kang ebidensya. Nang dahil sa maling akala, yan ang napala ng magkapitbahay na sina Lola Muraida at ni Nelia. Pero peace be with you din silang dalawa. Isang aral ang natutunan nating lahat sa kasong ito. Natupad ang kasabihang, huwag tayo magtitiwala sa kanino man kahit tinatawag mo pa siyang kapatid. Alam natin may mga kasaysayan, mananggahasa, kapatid, kapitbahay. Ang nagnakaw, sariling anak. Ang nangumit, adopted. Hindi pwedeng basta-basta magtiwala kahit kanino man. Ilang cellphone na kaya ang nawala nang hindi namalayan? Bakit? Lubos na nagtiwala ang may-ari ng cellphone. Pahara-hara kung saan ang kanyang gamit. Eh merong mabibilis ang kamay na ibubulsa, na uumit ang cellphone. Maging maingat tayo sa ating gamit para hindi tayo nawawalan. At sa bandang huli, basta ka magbibintang kahit sa tao na sa iyo'y nagmamalasakit lamang. Ang kasabihan, huwag maging mapagtiwala upang ikaw ay huwag madaya. Kaya sa puntong ito, lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Good evening.